Wala. Tayo po ay tumayo at manalangin. Yung mga bata po na katabi natin, pwede po nating patahimikin po. Ama, muli Panginoon, maraming salamat po sa privilege na makasama po kami sa inyong gawain dito sa simbahan. Tagano na rin po, Panginoon, sa pribileyo po na makarinig po ng iyong salita. Ganon na rin po, Panginoon, at yung privilege po na makasama po kayo. Ama, samahan niyo po kami sa umagang ito. Kayo po yung manguna. Naway, Panginoon, lahat po ng gusto niyo pong marinig po namin ay makuha po namin, Ama. Ama, samahan niyo po kami. Ito po sa dalangin namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Psalms 148 verses 5 to 8. Siya ang may utos na tayo'y likhain, kaya ang ngalan niya ay dapat purihin. Kanyang itinatag kanilang kinalagyan, hindi magbabago magpakailanman. Purihin natin si Yahweh buong sanlibutan, maging dambuhala nitong karagatan. Ulan na may yelo, kidlat, pati ulap, malakas na hangin, sumunod na lahat. Amen. Puso ay na
have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I found leaves in 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. When I was 44, you fought for me. You have been so, so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I found leaves at 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming,
sino-sinong nilapitan ng halos. Ako ay sumuko na, si Jesus ay nakilala. Ang aking buhay ay binago niya, magmula nang ako'y magpasya. Sa aking puso'y paghariin siya, anong himala, ako'y nag-iba. Kasalanan ko ay pinatawan, ginawang anak niya, sa langit pupunta. Huwag kay buti ng Diyos, at ako'y binago niya. Lumipas ang mga taon, lalong naging tapat ang Panginoon sa aking mga pagkukulang. Siya ang nagtutuwid sa aking daan. Kung iisipin ko lamang, sa kahapon ko siya ang kulang. Sa aking mga kailangan, higit siya sa sino pang ba. Ang aking buhay ay binago niya, magmula na ako'y magpasya. Sa aking puso'y paghariin siya, anong himala, ako'y nag-iba. Kasalanan ko ay pinatawan, ginawang anak niya, sa langit pupunta. Huwag kay buti ng Diyos, at ako'y binago niya. Ang buhay ay binago niya, magmula na ako'y magpasya. Sa aking puso'y paghariin siya, anong himala, ako'y nag-iba. Kasalanan ko ay pinatawan, ginawang anak niya, sa langit pupunta. Huwag kay buti ng Diyos, at ako'y binago niya. Huwag kay buti ng Diyos, at ako'y binago niya. Huwag kay buti ng Diyos, at ako'y binago niya. Ama namin Diyos, napakasarap Panginoon na magpuri po sa iyo Panginoon. At ngayon pa lamang po Panginoon, may ginawa ka na po sa amin. At Lord,
dadako po kami sa pinaka-special ng bahagi ng service na ito, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na gabayan mo po ang aking kapatid, si Brother AJ, Panginoon, na siyang magbabahagi po ng iyong salita, Panginoon. Muli, Panginoon, itago mo po siya sa iyong likuran at nang ikaw ang makita ng congregation, Panginoon. Lord, ikaw nga po, Panginoon, ang gumabay po sa amin. Tanggalin mo po ang espiritu ng antok ng sa ganon. Kami po ay makafocus po sa iyo, Panginoon. Lord, we have 7 days in a week. Isang araw lamang po ito, Panginoon. At kakaunting oras para marinig ka po namin. Naway paglabas namin ng pintuan dito, Panginoon, palabas, dala po namin ang iyong mensahe, Panginoon. Muli, maraming salamat po, Panginoon, sa pagpapala na ibibigay mo po sa amin. Lahat ng ito, tinataas po namin sa iyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Jesus. Good morning po. Kamusta po kayo? Tunay nga po na kay buti ng Diyos na binago niya tayo. Hindi po tayo nagbago sa sarili natin. Amen po ba? Ang nagbago po sa atin ng Diyos. Patuloy pa rin po dito sa ECF yung ating worship tuwing 10:30 po ng umaga. At ganoon na rin po. Kamusta po kayo? Sino po dito nakakaranas ng nang nakaraan po mainit, tapos ngayon naging maulan naman, no? Parang talagang dumadaing na yung mundo, no? Na may isip natin, hindi naman nangyayari ito dati. Paiba-iba na po talaga. Patuloy po na ang pinag-aaralan po natin ngayon ay sa Book of Acts pa rin po, mga gawa. Ganun na rin po. Ito po, continuation pa rin po ito nung nakaraan po sa Lucas, nung pinag-aaralan po natin. Dito natin po makikita na si Lucas din po yung nagsulat nito ng gawa. Ito po yung nakaraan na pinag-aaralan natin, tumawag sa pangalan ng Panginoon para maligtas. Galing sa Acts chapter 2, verse 21 to 23. At yun nga po, may 3 points nung nakaraan. Sino po yung nandito po nung nakaraan? Halos lahat naman po siguro, no? Sino yung natulog? So ito po yung 3 points nung nakaraan. Yung pagpapakilala o introduction o yung feeling of the Holy Spirit. No? Ito po yung nagpakilala po yung banal na Espiritu noong time po na nandun po sila sa pamamagitan po ng kanyang kapangyarihan. No? Yung nag-iba't ibang wika po. At pangalawa, yung tema. Yung tema po na Word of God o kaligtasan na pinipreach po ni Peter noong time po na yon. Na pinakang importante po na yung pa rin po talaga kahit anong message po simula po Old Testament hanggang New Testament para kay Jesus lang po talaga. Amen po? Ganun na rin po yung pangatlong points po nung nakaraan, yung panawagan o yung persuade o paghihikayat. So ito naman po yung kailangan nating gawin. Na kailangan po natin, tayo naman po yung maghikayat. No? Gawin po natin yung sinimulan ng Panginoon. Sabi niya po doon, it is finished, pero tapos na po yung pagbabayad ng kasalanan natin. Amen po ba? So sabi po doon sa verse 21, at sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ginawa natin lahat ito para dito. Di ba po? Kung wala po si Jesus, walang nagbayad ng kasalanan natin. At kung wala rin po tayong kasalanan, wala pong kailangang bayaran. Pero hindi po ganun eh. Di ba po? At ito po yung pinaka-importante na tumawag sa pangalan ng Panginoon. Yung kaligtasan pa rin po. Ngayon naman po, ang pag-aaralan natin, si Jesus ang Panginoon at Kristo, galing po sa Acts chapter 2, verses 24 to 36. Tayo po tumayo para magbigay galang po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. 24, subalit siya ay muling binuhay ng Diyos at pinalaya
mula sa kapangyarihan ng kamatayan, sapagkat hindi maaaring siya'y bihagi nito. Gaya ng sinabi ni David tungkol sa kanya, nakita ko ang Panginoon na lagi kong kasama. Hindi ako matitinag sapagkat kapiling ko siya. Dahil dito, natuwa ang puso ko at ang mga salita ko'y napuno ng galak, at ang katawan ko'y mananatiling may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay, at hindi mo hahayaang makaranas ng pagkabulok ang iyong banal na lingkod. Tinuro mo sa akin ang mga landas patungo sa buhay, dahil ikaw ang kasama ko. Ako'y mapupuno ng kagalakan. Mga kapatid, may katiyakang sinasabi ko sa inyo na ang ninuno nating si David ay namatay at inilibing at naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at alam niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging hari tulad niya ang isang magmumula sa kanyang angkan. Noon pa man ay nakita na ni David ang muling pagkabuhay ng Kristo at ipinahayag niya ito ng kanyang sabihing hindi siya ang pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi nakaranas ng pagkabulok ang kanyang katawan. Ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa pangyaring iyon. Pinaupo siya sa kanan ng Diyos at tinanggap niya mula sa Ama ang pinangakong Espiritu Santo, ito ang kanyang ibinuhos sa amin, tulad ng inyong nakikita at naririnig. Hindi si David ang umakyat sa langit, kundi sinabi lamang niya, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Amen. Ama, muli Panginoon, maraming salamat po. Sa privilege po na Panginoon, nandito po kami, na pinayagan niyo po na kami po ay makapunta, makarinig po ng inyong salita. Ama, samahan niyo po kami at kayo po yung mangusap sa lahat po ng kami po na nandito. Kayo po yung magsalita, kayo po yung magbigay po ng pangaral po sa amin. Ama, samahan niyo po kami sa umaga ito. Kayo po yung manguna, ito po sa dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Pwede na po mo po. So patuloy pa rin po tayo doon na sa naalala niyo po yung inipon at nandun po sila sa napuspos po ng banal na espiritu. Patuloy pa rin po tayo na ito po yung pinirich na ni Peter. Po, yung kaligtasan sa mga tao po na nandun, na nakikinig po ng time na yon, o yung mga naka-witness po ng pangyayari. So, ito po, balikan po natin ng konti yung Pentecost, 50th, para po maintindihan natin po at maalala po lagi. Pag yung sinabi pong Pentecost, ito po yung time po ng simula po nung umakyat po, bago po umakyat si Jesus ng langit, pang 40 days po yun. Bago po siya umakyat, sinabi niya po na hintayin po yung pagpuspos ng banal na espiritu ng 10 days pa. Kaya ika-50th day po. Kaya ito po yung tinawag nilang Pentecost. Po. Ito po rin yung unang pagsilang po ng simbahan. Muling pagkabuhay, at ito po ang muling pagkabuhay ay 104 times po binanggit dun sa Old Testament. At nakita po ng saksi po lahat, ang mga apostol, lahat po ng mga followers ni Jesus. Simula po nung nabuhay siya, nang nangyari po yung prophecy na simula po nung una. Saksi po ang 12 apostol, saksi sa lahat. Simula buhay ng pagkabuhay ni Kristo, kamatayan, muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit. So ito po, yung mga una nating pinag-aralan, galing sa verse 22, ang nabasa po natin doon yung buhay ni Kristo, tungkol sa buhay po ni Kristo. Sa 23, kamatayan, at ngayon po, ito naman po yung ating pag-aaralan ngayon. Verses 24 to 32, muling pagkabuhay ng Panginoon Jesus. So, ano-ano ba ang dapat nating malaman sa muling pagkabuhay ni Kristo? So, siyempre alam na po natin, di ba, lahat po tayo na nandito, malamang meron po na sabihin natin, nagdadalawang isip pa. Pero alam na po natin lahat dito, na napatunayan na rin po, na muling nabuhay si Kristo. So ano-ano po ba yung pwede pa po nating malaman o maintindihan na para po
makadagdag po sa ating kaalaman nang sa gayon mas tumibay pa po yung pananampalataya natin. Amen po ba? So ito po, balikan natin ng konti yung points po nung nakaraan. Inipon, paano nga po inipon? May nakakaalala po? Paano inipon? Ugong ng malakas na hangin. Inipon po yung mga tao, yung mga unbelievers at saka mga followers po nandun po. Naipon po sila. Gamit ang ugong ng malakas na hangin. At doon po, sa time po na yon, naniwala sila. At ito po yung baptism of the Holy Spirit. From the time po na naniwala yung tao, tayo po, naniwala tayo, ay magkakaroon po tayo ng tatak. Naniwala po tayo na si Jesus ay ating tagapagligtas, siya yung nagbayad ng ating kasalanan, at ganoon na rin po yung pagtalikod sa ating mga kasalanan. Ganoon na rin po, at yung pangatlong points po nung nakaraan, filled with the Holy Spirit, o yung sa Tagalog po nito, yung pagpuspos ng banal na Espiritu. So ito po yung nagsalita po sila ng iba't ibang wika po. So nakakaalala po sa atin, iba't ibang wika po wika. Hindi po siya parang mga vowel sounds lang na ba, wala po, hindi po ganon. Wika po talaga siya as in language po talaga. So, dito naman po sa verse 20, nakita naman natin dito yung last days of pre-tribulation at paghahatol. So ito po yung time po na kahit po gusto nating maniwala na, hindi na po pwede. So, nakakatakot po, no? Yung pagdating ng panahon nito, makikita natin yung kapangyarihan ng Panginoon. Lahat po tayo susuko. Lahat ng nilalang ng Panginoon susuko. Kahit po yung mga maliliit po na bagay ay susuko, yuyuko, titigil po sa lahat ng ginagawa dahil sa kapangyarihan niya. At nakakatakot po ito kasi ito po yung time na maniniwala na tayo pero hindi na pwede. Hindi na po pwede dahil tapos na. Tayo po ay nahatulan na. Kaya paghahatol. So miracle, signs and wonders, ito pa rin po ang patuloy na ginagawa ng Panginoon na nagbibigay po siya ng mga mirakulo o mga senyales para po maniwala po yung mga unbelievers. Sa atin po kasi na nandito, for sure po alam na po natin at naintindihan na natin na tunay nga po ang Panginoong Jesus at naniniwala tayo sa Kanya. Pero sa mga unbelievers po, patuloy po yung ginagawa ng Panginoon na pagbibigay po ng mga ganito, ng miracle, signs and wonders na para po maniwala sa Kanya. So, pagkaalam po natin yun, parang katulad po kanina nung kumakanta po tayo, no, yung ako'y binago niya. Na ano po ako na-convict po ako Kasi from time po na dati, yung taong makasalanan na down na wala sinwala, ay binago niya. Di ba po? Na nakakatuwa po. Dahil from time po na sinilang naman po tayo, hindi natin tinuring ang Panginoon, di ba po, na talagang ating Panginoon. Nung lumaki pa po tayo, katulad po ako, galing po ako sa pamilya po na parang undecided po. Hindi sure masyado. So nung lumaki pa po, tsaka lang nakilala ang tunay na Panginoon. So ito mga po, balikan po natin yung 21, at sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Lahat ng ginagawa natin ay para kay Jesus. Lahat po ng preparation, simula Old Testament, almost 500 propesya po. Propesya ay nung lumabas po sa Panginoong Jesus, yung sinasabi po na Messiah, nung dumating sa Jesus, ay lahat po naganap na, nangyari. At saksi po yung lahat po ng apostol at saka yung mga followers po ni Jesus, saksi po dito. No? Na sa atin po ngayon, mas madali na pong maniwala. Di po? Kasi may naiwang Bible po sa atin. Hindi po katulad nung time po ng mga dati sa Old Testament, lahat sila nangangapa.
Di ba po? Na para po makausap nila yung Panginoon, kailangan nila si Moises na para sabihin kung ano yung kailangan nila. Di ba po? Pagtataas sa Panginoong Hesus, ito naman po yung ating pag-uusapan na ngayon. May 4 po na points to. Buhay, number 1, na pag-aralan na po natin to, simula pa po nung sa Lucas, simula nung nag-prepare po na si Mary ay nanganak po, pero siya ay virgin, di ba po? At ganun na rin po yung pangalawang points, yung kamatayan. Alam na po natin, dun sa krus ng Kalbaryo ay siya ay pinatay. Amen po ba? At ganun na rin po, ito po ang ating pag-aaralan ngayon, yung pagkabuhay na muli at pag-akyat sa langit. Excited na po ba? Number 3, pagkabuhay na muli. Sabi nga po sa verse 24, subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya mula sa kapangyarihan ng kamatayan, sapagkat hindi maaaring siya'y bihagi nito. Jesus, walang kapangyarihan ang kamatayan sa Kanya. So, from the time po, nung si Jesus po ay pinatay po natin, nung time po na yon, tinanggalan po ng Panginoon yung kapangyarihan po ng kamatayan sa Kanya. Ano po ba yung kamatayan na to? Yung kamatayan po na walang hanggan. Naintindihan niyo po yun na pag hindi po tayo naniwala sa Kanya, ang pupuntahan po nating buhay yung kamatayan. Namatay tayo physically, after nun, yung spiritual natin, namatay din, forever na po yun. At walang hanggan pong, walang katapusan na yung hirap sa impyerno yung mararanasan natin pag di po tayo naniwala. At dito po makikita natin na kay Jesus po, kung bakit siya ay tunay na Diyos, tinanggalan po ng kapangyarihan ng Panginoong Ama, yung pong kapangyarihan ng kamatayan. Nakasunod po tayo dito. Patuloy pa rin po. Ito po yung continuation pa rin po ng preaching ni Peter. No? Nagpipreach pa rin po siya dito. So, 3 linggo na yata nagpipreach si Peter. So, kasi ganun po ka salimuot o ganun po kabusog ang salita ng Panginoon. Amen po ba? Pinapatunayan ni Peter na si Jesus ay tunay na muling nabuhay. Sila ay witness. Katulad nga po ng sinabi sa Psalm 16, verses 8 to 11, yung mga sumunod po na verse ay parehas lang din dito sa Psalms. Dito nakuha ni David at inulit lang ni Peter, kaya sinabi ni Peter, gaya ng sinabi ni David. Ito po yun. So ito po parehas lang po sa Psalms. Galing din po ito sa Psalms. Parang ginamit po ni Peter dun sa preaching niya. Kaya sabi niya po dito, gaya ng sinabi ni David tungkol sa kanya, nakita ko ang Panginoon na lagi kong kasama. Hindi ako matitinag sapagkat kapiling ko siya. Si Jesus ang nagsabi nito. Binabasa lang ni David doon po sa Psalms. No? Pagka hindi po kasi natin masyado, katulad po niyan, binabasa ko ng medyo mabilis, misinterpret po natin na si David po yung nagsasabi mismo. So ito po, binabasa lang po ni David, pinirich naman po ni Peter. Nakakaintindi po tayo? Naintindihan po? Nakasunod po. Katunayan na si Jesus ay kasama ng Diyos sa langit. No? At medyo lang po tayo, list po na tayo ng konti. Ito po yung kwento po ni Pastor sa camp. No? Meron po si Pastor na doon sa camp po, may aso po siya doon, marami siyang aso. Kahit po ako, nakita ko po doon, naabutan ko po yung mga aso na yun na, sila alam mo po yung, wala silang mga breed, sila Aspin, pero mga disiplinado. Talagang sumusunod, tsaka hindi sila masisiba. So ito po, ang kwento po dito ni Pastor, yung sa aso po, kung paano niya po naturuan. Unang palo, kasi binigyan niya po muna ang pagkain, no? At yung pagkain po na yun, syempre, yun yung masiba kasi, syempre, yun yung unang ng aso, kakainin niya yun.
Pero kailangan magbigay ng hudyat si pastor bago niya kainin. So unang palo, tinignan niya si pastor, tsaka yung pamalo, yung pagkain. Siyempre nagtataka siya nasaktan siya. So sa pangalawang palo, mas tinignan niya na yung pamalo kaysa dun sa pagkain. Sa pangatlong palo, ito na yung tinignan niya na lang yung palo. Hindi na yung pagkain. At ganun din po tayo, no? Maaalala yung palo. Ako po, personally sa akin po, sa sarili ko, malaki po talaga yung pasasalamat ko. Anytime na gigising po ako, na nandito pa rin po ako. In spite nung kasalanan ko nung nakaraan. At takot na po ako gumawa ng parehas po na ginawa ko nung mga dati ko pong kasalanan dahil po sa palo. Ito po yung tinandaan ko. Yung palo ng Panginoon. From the time po na naniwala tayo sa Panginoon, nandun po yung baptism. Natatakan tayo na tayo ay kabilang na sa Panginoon. Amen po ba? At yung pangalawa, feeling of the Holy Spirit, yung pagpuspos ng banal na Espiritu sa atin, ito na po yung lalabas na sa atin yung ito po, walang any effort natin. Walang effort natin sa behavior natin. Lumalabas na lang ng automatic. Hindi mo siya kailangang kontrolin. Na ikaw po mismo makakalayo doon sa ginagawa mong kasamaan. Natutong sumunod yung aso dahil sa palo. Ganun na rin po, naalala ko rin po yung sa malaking pasasalamat po, pero kabaligtaran to kung ano nyo po. Dahil po dun sa gout ko. Ang bata ko po, pero may gout na po ako Yung parang, sa Tagalog po nito, mas kilala natin yung parang arthritis. Ang laki po ng pasasalamat ko, pero nakakapagtaka, bakit ako nagpapasalamat? May gout ako. Meron po akong mga kilala na parehas po sa akin ang resulta po ng uric acid ay matataas din. Pero ako po, parehas din kami. Same number. Uric acid ko, 12. Uric acid niya, 12 din. Pero siya walang nararamdaman. Pero ako nagkakaroon po ng masakit po yung pako. Naalala niyo po minsan, ika-ika po ako. Malaki po yung pasasalamat ko. Nakapagtaka po, no? Malaki po yung pasasalamat ko na meron pong pinaparamdam sa akin yung Panginoon na palo. Na every time po na sumasakit to, maalala ko, tumigil ka na kasi. Ang takaw mo Di ba po? At kabutihan po ng Panginoon, simula po nung December, syempre alam po natin, December, grabe talagang kainan yan Pero ito po yung first time na December, na iwasan ko po. Hanggang ngayon, 89 kilos na po from 97. So, kahit konti-unti, nababago, pero wala po sa akin. Na kahit po kay Jonah, nagtataka ako pag tinikwento ko sa kanya, ba't ganun? Ang dali nang lumayo. Ang dali na, pag nakita mo yung karne, ikaw na yung automatic na umaayaw. Di ba po? Napakagaling po ng Panginoon. Ito na po yung sinasabi niya na miracles, signs, and wonders na paglayo ng automatic. Di ba po? Hindi na natin kailangan ng effort. Mamaya na, Jollibee. At katulad po, balik na po tayo dun sa ating pinag-usapan. Ito pa rin po yung preaching po ni Peter. Dahil dito natuwa ang puso ko at ang mga salita ko ay napuno ng galak. At ang katawan ko ay mananatiling may pag-asa. Tunay na kagalakan mula sa Diyos. So ito po yung hindi natin maintindihan Na nyo rin po ba, na-experience nyo na pag nandito tayo sa simbahan, there is a peace. Di ba po? Na bakit pag nandito tayo, but for some reason, nakakalimutan natin saglit yung problema. Amen po? At yung kasiyahan natin, genuine, original, hindi pinipeke. Hindi pinipeke na makikita mo yung entertainment sa cellphone mo, natawa ka. Yun yung peke Dito, masaya ka talaga.
sa pagpunta mo sa simbahan. Talagang nag-prepare ka, naligo ka, kumain ka para busog ka habang nakikinig ng salita. Di ba po? Kahit medyo comfort lang dahil natulog, at least nakarinig ka kahit papano. Amen po ba? Katawan na may pag-asa. Maalala niyo po, nang si Jesus ay namatay, iba yung katawan niya sa atin. Yung katawan niya, may pag-asa. Yung atin, wala. Ano po ibig sabihin nun? Pag tayo namatay dito, yung katawan natin magiging lupa. Babalik tayo sa lupa. Yung katawan ni Kristo napunta sa langit. Ang katawan ni Kristo ay may pag-asa. Sa atin nabubulok. Yung kay Kristo, hindi man lang dumaan sa pagkabulok. Amen po ba? At doon natin makikita na tunay nga, si Jesus ang Diyos. Di tulad sa atin na walang pag-asa. Yun nga po. At ganun na rin po sa 27, sapagkat ang kaluluwa ko'y hindi mo pababayaan sa daigdig ng mga patay at hindi mo hayaang makaranas ng pagkabulok ang iyong banal na lingkod. Si Jesus ay di nga nabubulok at ganun na rin po. After niya po, nung kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo, naalala po natin, after 3 days, nakita na nila yung katawan ni Kristo. So, ibig sabihin, hindi siya katulad natin na kahit konti, hindi dumaan sa pagkabulok. Ganun po ka-perfect ang Panginoon. Amen po ba? So, ano pang natin? Kasi, ano pang iisipin natin na si Jesus hindi siya yung Diyos? Kung ganun ka-perfect yung mga nakikita natin, nababasa natin, at na-witness po ng mga tao dati. Amen po ba? So sa 28, itinuro mo sa akin ang mga landas patungo sa buhay dahil ikaw ang kasama ko. Ako'y mapupuno ng kagalakan. Patungo sa buhay na walang hanggan. Kagalakan dahil sa kaligtasan. So ano po ba yung ano po dito? No? Ito po, landas patungo sa buhay. Dahil ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuno ng kagalakan. Ito po yung buhay ng buhay po na walang hanggan, na kaligtasan. Dahil po dito, lagi ko po itong isinasabi kahit po sa youth o sa mga nakakausap ko po, kahit po sa mga sa negosyo ko po na ko po yung nababanggit ko po ito lagi. Okay lang sana kung tayo ay mamamatay. After natin mamatay, blackout lang. Okay lang, di ba po? Blackout lang after natin mamatay. Pero hindi po ganun. Hindi ganun. Pag namatay po tayo, hindi tayo naniwala sa Panginoong Hesus, tayo ay pupunta ng impyerno. At yung impyerno po na yun, walang hanggang, walang katapusan na sakit, paghihirap, napapaso po tayo, nasusunog tayo, pero di tayo namamatay. At pag alam nyo po yung kaligtasan, alam nyo kung paano po makuha o makamit yung regalo na libre. Pag alam po natin yun, nandun yung tunay na kagalakan. Na kahit anong ginagawa po natin dito sa mundo, kahit anong magpasayaw-sayaw, o anong ginagawa natin, kung hindi pa tayo makinig talaga, magpaikot-ikot, pero kung alam na po natin na tayo ay papuntang sa langit, kinuha na natin yung regalo na binigay sa atin ng Panginoong Hesus, nandito po yung tunay na kagalakan. Kahit ako po, personally, hindi ko na po iniisip masyado yung yung kayamanan dito Kasi yung kayamanan po dito, kung isipin nyo, temporary lang talaga. Di ba? Na hindi naman natin madadala sa langit. No? Natagano na rin po sa 29. Mga kapatid, may katiyakan. Patuloy pa rin po ito ang mga ito pong binabasa natin. Preaching pa rin po ito ni Peter nung time na nakinig na po yung mga tao na inihanda ng Panginoon. At mga kapatid, may katiyakang sinasabi ko sa inyo na ang ninuno nating si David ay namatay at inilibing. At naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Pinatunayan po ni Peter nung kamatayan ni David ay normal na tao lang siya. Di ba po? Na hanggang ngayon, kahit sinasabi niya dito, kahit hanggang ngayon,
tingnan natin yung libingan ni David, nandito pa rin yung katawan niya. So, libingan ni David at katawan niya ay nabubulok, naiwan sa mundo. Katulad sa atin, yung katawan natin may iwan sa mundo. Hindi katulad po ng Panginoong Hesus, hindi nabubulok at nasa langit po. Lahat tayo ay dadaan dito, mabubulok ang katawan natin at babalik tayo sa lupa. Ito na po yung sinasabi ko na temporary. So kahit ano pong gawin natin, magkulimbat po tayo ng napakaraming pera, mag-ipon, dito rin tayo pupunta eh. Di ba po? Napag alam natin ito, yung tunay na kaligtasan, ano pang aasam natin? Di ba? Eh dito pala, temporary lang naman tayo. At yung mission po natin, nalaman po natin yun, kailangan po natin maghikayat. Kailangan po natin i-share po ito. Diba po? Dahil ito yung tunay na kayamanan. Hindi yung pera, hindi yung property, hindi yung titulo dito sa mundo, kundi yung kaligtasan. Amen po ba? At ganoon na rin po sa sinabi sa verse 30, siya'y propeta at alam niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging hari tulad niya ang isang magmumula sa kanyang angkan. Dito pinatunayan din ni Peter ang katuparan sa mga sinasabi ng propeta. Na simula pa po nung Old Testament at ito nga po, itong binasa po ni Peter galing pa po ito sa Psalms. Binasa po ni David na pinirich ni Peter galing pa po ito sa Psalms. So galing pa po ito dun sa mga sinabi po ng prophecy, ha? No? Na ano nyo po yun, nakukuha nyo po yun. Pero nung sinasabi po ito ni Peter, nangyari na. No? Meron pong iba na hindi pa natatapos, pero makikita po natin yung pagkakamatch niya. Talagang pasok po. Sabi nga, swak sa banga. Perfect. Perfect po talaga. Na yung prophecy po, unti-unting nauubos. Unti-unti na pong nauubos na nagagawa na po lahat. Katulad po nung sa David's house, ito po yung, hindi po ito yung, yung bilihan ng pagkain, yung siopaw. David's tea house ba yan? So, ito po yung, tinatawag yung kaharian po ni David. That time, sobrang sagana na. Punong-puno na ng kayamanan, wala na halos kailangan si David. Naisip po ni David mismo, na gawin na yung templo ng Diyos. Pero, nandun po si Propeta Nathan, di ba po ang mga hari po nung unang panahon, ay lagi silang naghahanap ng propeta o parang mga religious leader nila na taga-assist sa kanila. So ito yung magiging kausap nila, yung propeta na yon, na para magkaroon ng way na makausap yung Diyos. No? Para mag-connect po yung mga hari doon sa Diyos din dati. Ha? At ganoon na rin po, na time po na yon, naisip po ni David na gumawa na ng templo para sa Diyos. Pero sabi po ni Nathan, hindi po pwede. No? Ito si Prophet Nathan po to. Galing po siyempre yung sinabi niya sa Diyos. Sinabi po ni Prophet Nathan na hindi pwede dahil yung kamay po ni David, ni Haring David. Kilala niyo po si Haring David, di ba? Siya po yung pumatay kay Goliath. Yung si Haring David po, puno po ng yung kamay niya ng dugo dahil sa mga pinatay niya. So, kailangan po magmula yung lineage ni Jesus, katulad po ng sinabi sa ng prophet, simula pa po ng una, na kailangan po manggaling yung lineage ni Jesus sa lahi po ni David, pero hindi po mismo kay David dahil yung kamay nga po ni David ay puno po ng kamatayan dahil sa mga pinatay niya po. Kaya ang sinabi po ni Prophet Nathan, na galing po siyempre sa Diyos din, ayan po, sa 2 Samuel chapter 7 to 12, 13. Pagkamatay mo, isa sa mga anak mong lalaki ang hahalili sa iyo bilang hari at patatatagin ko ang kanyang kaharian. So ito po yung makikita natin na katunayan dun sa mga binabasa natin na sinasabi ni Peter, na binasa ni David, na propesiya.
na manggagaling po si Jesus doon sa lineage ni David, pero sa anak po ni David, si King Solomon, si Haring Solomon. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin. At sa kanyang angkan, magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Jesus ang maghahari magpakailanman, katulad ng sabi sa prophecy na manggagaling sa lahi ni David ang tagapagligtas na si Jesus. Ayun po ba? Sino po dito naka-agets po nito na maghahari sa aking bayan magpakailanman? So, ibig sabihin po, ito po yung sinasabi pa rin na tunay si Jesus ay Diyos dahil siya ay maghahari magpakailanman. Amen po ba? Forever. At ganoon na rin po sa verse 31, noon pa man ay nakita na ni David ang muling pagkabuhay ng Kristo at pinahayag niya ito ng kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi nakaranas ng pagkabulok ang kanyang katawan. Kahit wala si David ng time po na ito, kahit wala po si David nung muling pagkabuhay ni Kristo, ay alam niya na iyon dahil sa mga prophecy na galing sa mga propeta ng panahong iyon. So alam niya na po talaga. Ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa pangyayaring iyon. Dito sinabi ni Peter na saksi silang lahat, especially yung 12 apostol. No? Nakakasunod pa po ba tayo? Na ito pa rin po yung points natin ng muling pagkabuhay na sinasabi po dito ni Peter, yung 12 apostol na nakasama ni Jesus simula pa nung nabuhay at pagkamatay, muling pagkabuhay ni Kristo. So ito pong sinasabi ni Peter dito, silang lahat po ay saksi. No? So ito na po, dito na po tayo sa next na points, yung pag-akyat sa langit. So tapos na po tayo doon ma-chop-chop natin, no? Yung salita ng Panginoon doon sa pangatlong points na muling pagkabuhay. Nalaman na natin yung details o detalye pa ng muling pagkabuhay. Ngayon naman sa pang-apat tayo, pag-akyat sa langit. So sa verse 33, pinaupo siya sa kanang ng Diyos at tinanggap niya mula sa Ama ang pinangakong Espiritu Santo. Ito ang kanyang ibinuhos sa amin tulad ng inyong nakikita at naririnig. Jesus pinaupo sa kanan ng Diyos Ama. No? Pinapatunayan lang po dito ni Peter na yung mga sinabi po sa prophecy na mangyayari. So nangyari na, no? Nakita na po nila. At pinatunayan ni Peter yung kanino nanggaling ang kapangyarihan na nangyayari sa kanila ng time na iyon. Naalala niyo po nung time po na iyon, di ba? Sino po nakaalala dito nung tinakil po natin ng nakaraan? Yung iba't ibang wika. So dito, sinabi rin ni Peter, in-address niya rin na hindi galing sa kanila yon. So, galing po yon sa pagpuspos ng Espiritu Santo. Ito yung ipinangako. Di ba po? Hindi si David ang umakyat sa langit, kundi sinabi lamang niya. So, ito po yung kailangan nating maintindihan na pagbabasahin po kasi natin to ng atin lang, ma-misinterpret po natin. Na akala natin si David yung nagsasabi mismo nitong mga to. Kaya kailangan po, pinapaalala po ni Peter na hindi si David. Kundi sinabi lang po ni David yon na inulit niya lang, binasa niya lang ulit. Yung mga sinabi ng prophecy sa mga propeta na makikita natin na natupad na at pinatotohanan ni Peter lahat. Katulad nga po, ito, sinabi po sa Psalms 110 verse 1, sinabi ni Yahweh sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Pasensya na po, ang bilis tumayo po eh. Ito po yung sinasabi po na prophecy ni David. Parehas po yan dito, sinasabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Mapasuko, hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo mga kaaway mo. So dito, tingnan po natin to ng konti. Mapasuko po yung mga kaaway. Ito po yung tinutukoy po dito
ng Diyos, ito po yung last days. No? Ito po yung sinasabi ko rin kanina, na kahit po sino nilalang ng Panginoon dito sa mundo, lahat po ng ginawa niya, dahil po sa kapangyarihan ng Panginoon, sa pagdating niya po ulit, sa pangalawang pagbalik niya, sa pangalawang pagdating niya, lahat tayo susuko. Naano ko nga po dito nung nababasa ko po, parang hindi lang siya, yung, pagka nagsumuko po kasi tayo, di ba, nakaganon lang tayo, pag yung, taas kamay, di ba? Yung suko. Pero, parang naano ko po dito dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, halos nakahiga po talaga tayo. Yung sukong ganun po. Yung talagang nakadapa tayo, halos. Na kahit po tayo, hindi naniwala, ito pong time na to, gusto na po nating maniwala dahil nakita po natin yung kapangyarihan ng Panginoon, dahil lahat po ng tao ay sumuko. Lahat po tayo ay napayuko, dahil makikita na natin yung kapangyarihan ng Panginoon, hindi na po pwede. Ito pa rin po yung sinasabi ko kanina. Na kahit gusto na po natin, na hindi po pwede nung time na yun, nakita ko na si Panginoon Jesus, maniniwala na ako. Hindi na po pwede. Hindi na po. So ngayon pa lang po, kung meron po sa atin na hindi pa naniniwala, o partial yung paniniwala niya, konti lang, 30% lang o 50-50, kailangan nyo na pong baguhin. Hindi po natin alam kung kailan to. Walang date, walang time, walang eksakto. Pero sa nakikita po natin, sa mga signs and wonders na nakikita po natin na nangyayari sa ating mundo, hindi na po malayo. Dumadaing na po kahit yung mundo, kahit yung ecosystem po natin na makikita natin, na dati, pagka gantong buwan, dapat medyo umiinit na, ngayon umuulan pa. Di ba po? Na makikita natin yung pagbabago. Na kahit po, kung alam natin to, tayo mismo sa sarili natin, check natin, tama pa ba? Tama na ba to? Okay na ba? Okay na ba yung kaligtasan ko? Natanggap ko na ba yung regalo na walang bayad? Di ba po? Kaya sabi sa 36, kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. So nakakaano po yun, no? Parang malaman mo yung dinuraan mo, yung pinatay nyo, hinampas nyo ng, ang tawag doon, yung baging latigo, ayun yung Panginoon. At maraming salamat po dahil kahit po tayo na nandito at sila na nandun po nung time po na ito, yung mga pinirichan po ni Peter, kahit po ganon, pinatay nila yung Panginoong Jesus, binigyan po sila ng chance. Binigyan po sila ng chance na maniwala at makinig kay Peter. Nakasunod po tayo? Na pag alam po natin to, dati, kaisa tayo doon. Ako po mismo, kaisa ako sa kumukontra sa kanya. Galing po ako sa Katolik at noong time po na yon, yung ginagawa ko, yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sa Ribulto, ay talagang kontra po sa kanya. Kaya po, ito yung main purpose pa din ng preaching ni Peter. So makikita natin, lahat ng ginawa, so from the time po nung inipon, layo na natin, no? Hanggang dito, ito pa rin po yung main purpose. Dito po natin na makikita na ito po yung mga tunay na preacher na katulad po ni Peter, wala pong ibang finokus kundi ang Panginoong Hesus lamang. Ang pangalan lang ng Hesus lamang po. Amen po ba? Nakakaintindi po tayo? Na maintindihan po natin, malalaman po natin na makapunta po tayo sa iba, lalo na po sa, marami po dito, yung meron pa sa sine, na mga religious group din po, na puro application na lang. Nandun pa rin yung Jesus na pangalan, pero
parang ano na lang siya, kumbaga sa pagkain, side dish na lang. Mas nandun na po yung mga picture. No? Na pag alam po natin yun, matututo po tayong mag-ingat. Na every time po na maaalala natin, parang malayo na lagi ito Kasi katulad po ng ginagawa natin dito sa ECF, ini-expose po talaga sa salita ng Diyos. Walang dinadagdag po. No? Na lahat po ng patunay, lahat ng pruweba, galing lamang po sa Bible. Amen po? Ito talaga yung good preacher at wala nang ibang i-expose kundi ang tunay na daan lamang na si Jesus. Yung tunay na daan lamang po. One and only. Isa lamang po yun. Hindi pwedeng, wala pong pangatlong daan o pangalawang daan. Isa lang. Si Jesus lamang po. Yung daan sa kaligtasan. Si Jesus ang kailangan natin. Amen po ba? Niniwala po tayo dito. Pagtataas sa Panginoon, Jesus, at ito po, tapos na tayo. Unang points, buhay, kamatayan, pagkabuhay na muli, at pag-akyat sa langit. So bakit ba natin inaalam ito? No? Na ito po, inaalam po natin ito para mai-apply po natin. Tayo rin. Sa sarili po natin, na makapagbahagi rin po tayo. Ayun po ba? Tayo po sa atin, baka dito, meron dito, yung iba naniwala na talaga, yung iba nandun na sa point na gusto na rin talaga makikayat, no? Tapos yung iba po, nagdadalawang isip pa, yung iba 3 isip pa, pero isa lang yung isip. Kailangan po natin maniwala na po ngayon. Yun po. Para mas makilala natin ang Panginoong Hesus at lalo tayong maniwala sa Kanya. At maibahagi din natin sa iba yung magandang balita na dala ni Kristo. Ano po ba yung magandang balita na dala ni Kristo? No? Mamaya po. 37. Tingnan po natin ng konti ito. No? 37, ito na po ay para sa next week na po ito. No? I-check po na, isilipin lang natin ng konti kasi medyo excited tayo para sa next week. Di ba po? 37, nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito. So natapos na yung preaching ni Peter, no? Kaya tinanong sila ni Pedro at ang ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? So silip tayo ng konti at nagkaroon ng pagtatanong sa kanila. At yung pagtatanong po na yun, kahit napakakonti lang nun, nagkaroon po ng desire na sumunod kay Kristo. Yung mga tao po na yun. At kung hindi po ako nagkakamali, 3,000 po ba? 3,000 po yung naniwala po sa preaching po ni Peter po nung time na yan. So, kay Peter po ba yun galing? Hindi. Sa Panginoong Hesus lang po yun. Dahil po yun sa pagpuspos ng banal na Espiritu sa kanila at nangusap po ang Panginoong Hesus sa mga tao po na nandun. Ganun na rin po, ano nga ba yung dala ni Kristo na regalo? Ito na po yung gospel o yung kaligtasan. Amen po ba? Na ano naman po yung ating pwedeng gawin? Tanong nga nung ano ang dapat namin gawin? Di ba? Pero next week na yun kasi baka ma-spoil ko yung next week eh. So, ano ba yung dapat gawin? Yung tanong niya, ito po yun. Ipakalat, ipahikayat, magikayat na ipakalat po yung good news. At syempre, wag po nating kakalimutan yung bad news. Parang 24 oras. Ang bad news, makasalanan po tayong mga tao. Tama po ba? At yung kasalanan po na yon ay kailangan magbigay po tayo ng dugo doon sa kasalanan po na yon para mabigay po ng tawad. Kung gagawin po natin yun, baka ubos na yung pera natin, ubos na yung kayamanan natin, ubos na yung mga hayop sa mundo, pati tao, mauubos na rin dahil sa kasalanan natin. Kasi kailangan natin magbayad. Di ba po? Kaya nandito po yung gospel o yung kaligtasan na dala ni Kristo. Ito po yung good news. Binayaran naman po
ni Jesus yung ating mga kasalanan. Ang kailangan na lang po natin gawin, maniwala na si Jesus ang ating tagapagligtas at hingi po ng tawad yung mga kasalanan natin. At ganoon na rin po, talikuran. Yun po yung lagi nating nakakalimutan. Talikuran ang mga kasalanan po na yun. May naiintindihan po ba tayo? May maiuwi ba? May mababaon? Ilagay na sa bag. Para po sa next week, yun na po yung pinag-aralan natin. Ano ba ang, sa verse 37, ano ba ang dapat kong gawin? Nagtanong na yung mga tao sa kanila, sa apostol, kay Peter. Tapos na siya mag-preaching next week. Ano na kaya yung susunod, no? Kutyain, deny, o itanggi, or maniwala. So, ito pa rin po, na kahit anong sabihin namin, anong sabihin nila ng 12 apostol, kahit ano po sabihin, hindi pa rin po mawawala yung mga nangungutya. At ganoon na rin po yung deny. Ito po kasi yung gawa ng dyablo. Na magtaka po tayo kung walang kumukontra sa atin dito sa mundo, no? Kasi ang prinsipe ng mundo, sino po? Satan. So ibig sabihin, habang nandito tayo, kalaban natin Satan. Araw-araw, mayat maya, minuminuto. Kalaban natin siya. At hindi po mawawala yung kumukutya, nagmamak, deny, nagtatanggi. No? Kahit po simula po nung una, yung sa pagsilang po ng simbahan, makikita po natin, mababasa po natin doon, na mayroon din po, na baka mga lasing lang yung mga yan. Di ba? Pwede bang may lasing nung alas 9 ng umaga? Di ba? So, doon pa lang po, maalala natin na kaya po tayo, pag tayo po ang nagbahagi po ng gospel, hindi ito po mawawala. Hindi po ito mawawala. Kailangan po natin i-expect to. Nakausap po natin, pwedeng niyang hindi tanggapin, pwede niya pang bastusin. So, kailangan handa po tayo. Amen po ba? So tayo po tumayo at manalangin. Ama, maraming salamat po muli, Panginoon, sa privilege po na makasama po sa inyong gawain. Ganda rin po, Panginoon, kayo po yung magbago po ng buhay namin. Wala po kaming iba, Panginoon, na pwede pong gawin o gawin po sa sariling effort namin na mabago po yung buhay namin, kundi kayo lamang po, Panginoon. Panginoon, samahan niyo po kami. Kayo po yung magturo sa amin nang sa gayon po maibigay po namin yung inyo pong bigay na regalo sa mga kapatid din po namin dito sa mundo. Kayo po yung gumabay sa amin, Panginoon, sa buhay po namin, kayo po yung manghuna. Lalo na po sa simbahan po na ito po isang dalangin namin sa pangalang Panginoong Hesus. Amen. Amen. Pwede pong po. Holy Communion tayo. Magandang pagkakataon para maihingi natin ng tawad yung nagawa nating kasalanan last week. And then, isang pagsunod. Ang sabi ni Jesus, habang inaantay natin siya sa pagbabalik, alalahanin natin parati kung paano niya binayaran yung mga kasalanan natin. So, sino ang pwedeng mag-communion? Yung taong naniniwala na binayaran ni Jesus ang kanyang kasalanan. Yung tao na gustong sumunod sa Panginoon. Sinong hindi pwedeng mag-communion? Yung mga mockers, mga enemy ni Jesus. Kung hindi ka pa mananampalataya, I would suggest, hindi mo pa lubusang pinaniniwalaan na si Jesus ang nagbayad ng kasalanan mo na hindi natin kayang bayaran, antayin mo muna. Huwag ka muna mag-communion. Kasi merong babala ang Diyos. When you do the communion in an unworthy manner, ibig sabihin, hindi maganda yung puso mo, meron siyang kalakip na sumpa. Karamdaman, sabi niya, yung iba namatay na sa karamdaman yon. So you take it seriously. And then, sino pang hindi pwede mag-communion? Kung member ka ng ECF, under discipline ka, you will go under counseling
for restoration. Hanggat hindi ka nare-restore, hindi ka pwedeng mag-communion. So, again, pagkakataon na binigay ng Diyos, pero kaya tinawag siyang holy. Banal siya, hindi siya ritual na ginagawa lang na walang kwenta. So, seryosohin po siya, pagkakataon para humingi ng tawad sa kasalanan at alalahanin kung paano binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan. Kamay ng masipag yan. Tulong na lang ako. Tulong na lang ako. Lahat po nabigyan niya. Pag hindi kayo nabigyan, pwede yung taas ng kamay, lalapit po yung sir.
Lahat po meron na. Pagkatapos po niyo yung tinapay at sumunod kayo sa akin. Panginoong Yesus, salamat po dahil sa pagmamahal mo sa akin. Ikaw na po yung umako ng lahat ng kaparusahan ng aking mga kasalanan. Salamat po sa pagtutubos mo sa akin. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Ngunguyain po siya. Pagkatapos po yung cup, Panginoong Yesus, nang dali sa dugo mo, nahugasan po ng lahat ng aking kasalanan, pati na po yung karumihan sa aking puso't isipan. Ginagawa ko po ito bilang pagsunod sa utos mo. Habang inaantay po kita, parati ko pong alalahanin kung paano mo po binayaran ang aking mga kasalanan. Salamat po, Panginoong Yesus, sa pagmamahal mo sa akin. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Jonabel, dito ka. Medyo i-delay natin konti yung baptism kasi malamig pa, di ba? Pag summer na lang para masarap maglublob doon pag mainit. So yung undecided po ng baptism, pwede namang later on. Medyo natambak lang tayo ngayon, kaya usually once a month ang baptism natin, usually last Sunday of the month. Kaya lang ngayon, para yung naipon, siguro gagawin siyang every Sunday, God willing. So muli, pagkakataon binigay ng Diyos sa atin na para maibalik natin sa Kanya yung portion ng, again, portion lang ng pagpapala niya sa atin. Sabi niya sa Malakay 3:8-9, ang tanong ko naman, matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako, sabi ng Diyos, sa paanong paraan? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog natin. Buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras.
Dakilang Diyos at Panginoon, tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, nasa atin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon, tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, nasa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, nasa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, nasa akin ay nagmamahal. Pwede pong puna at ma-welcome natin yung mga first-timers natin. Wala ba tayong list ng first-timer? Si Daniel. Pwede pong tumayo para ma-welcome ka namin. Daniel Ogana. Ogana o Gama? Yun. O yung malapit dyan, kamayan nyo naman. Si Ken Castillo. Ken Castillo. Ken Castillo siya. Asa si Ken? Si Parok Gama. Parok Gama. And then si Jason Manalang. Ayun. Yung mga katabi nyo, kamayan nyo naman. Welcome nyo. Si Gina Velasco. Ayun, si Gina Velasco at si Jonathan Ariscon. Ayun si Jonathan. So, kantahan natin sila. At sana next Sunday, makabalik kayo rito, mag-worship tayo sama-sama. Ilan sila? Anim. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. May we always speak to you what God would have us be, a family always there to be strong and to be known. Welcome po! Welcome po. Sana next Sunday, makasama namin kayo mag-worship uli, yung mga first-timer. Tapos yung mga nag-occupy na yung mga tables natin, yung first-timer dun siya kakain kasama nung nag-invite. So, yung mga nag-invite, so i-ano nyo yung table para sa visitors and first-timer natin. Tayo po'y tumayo para sa benediction. Mga bata, nananalangin, nakapikit, nakayuko. Ang maraming Diyos, salamat po. Muli ay naranasan po namin na meron kaming buhay na Diyos, meron kaming Diyos na tunay na nagmamahal po sa amin. Kaya pagpapalang galing sa iyo, Diyos, ay binabahagi ko po sa lahat ng nandito, pati na po yung kasabay namin sa live streaming o yung sa YouTube man po, o Diyos. Lalo na po yung mga kapamilya po namin, mahal namin sa buhay, hindi nakarating ngayon, o Diyos. Lahat po kami, lalo na po yung malalayo, abutin mo po kami ng iyong mapagpalang kamay, wala ka pong lalampasan. Salamat po, o Diyos, sa pagmamahal mo po sa amin. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin. Sa pangalan ni Kristo, Amen. Sa pagsikat
Mula sa pagsikat hanggang sa pagtubog ng araw, ang ngalan mo, Jesus, ay mapupurihan. Lahat ng mga bansa, sila'y nagdiriwang. Ihayag ang iyong kadakilaan. Ang ngalan mong banal ay aming sasambahin. Lahat ng iyong mga ginawa'y sasambitin. Ang kabutihan mo'y aming aawitin. Ang pag-ibig mo'y hindi nagmamali. Mula sa pagsikat hanggang sa pagtubog ng araw, ang ngalan mo, Jesus, ay mapupurihan. Lahat ng mga bansa, sila'y nagdiriwang. Ihayag ang iyong kadakilaan. Ang ngalan mong banal ay aming sasambahin. Lahat ng iyong mga ginawa'y sasambitin. Ang kabutihan mo'y aming aawitin. Ang pag-ibig mo'y hindi nagmamali. Ang ngalan mong banal ay aming sasambahin. Lahat ng iyong mga ginawa'y sasambitin. Ang kabutihan mo'y aming aawitin. Ang pag-ibig mo'y hindi nagmamali. Mula sa pagsikat hanggang sa pagtubog ng araw, ang ngalan mo, Jesus, ay mapupurihan. Lahat ng mga bansa, sila'y nagdiriwang. Ihayag ang iyong kadakilaan. Ihayag ang iyong kadakilaan. Ihayag ang iyong kadakilaan. Thank you. God bless you. Bago kayo malis, kain muna. At bago tayo kumain, picture taking muna doon ng camera.